ng tao. So tingnan natin ayon sa Biblia, ang pagmamataas ng tao ay may mga tiyak na sanhi at bunga. So pag-aralan natin, hindi lang yung bunga ng pagmamataas ng tao. Ano ba yung sanhi ng pagmamataas ng tao? Tingnan natin. Ang sanhi at bunga ng pagmamataas. The cause and effect of pride. So una, yung sanhi. Kung bakit nagmamataas ang tao. Pakibasa nga. Number 1. Ang mga tagumpay at material na yaman ay maaaring magdulot ng pagmamataas sa Deuteronomy 8:17 to 18. Kaya huwag niyong isasaloob na ang kayamanan niyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin niyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang mananggana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Itinuturo na huwag kalimutan ang Diyos sa gitna ng kasaganaan. Ayan. So kuminsan, nagiging sanhi yan, yung kayamanan ng tao. Bakit ba siya nagiging mapagmataas? Kuminsan, kayamanan, lahat ng mga nagamit niyang magagandang karangalan dito sa sanlibutan, nagiging sanhi para ang tao ay magmataas. Diba? Isa yon sa sanhi ng pagmamataas ng tao. Nakakalimutan ang Panginoon. Diba? Parang dun sa talinghaga, yung mayaman. Kagagawin ko? Pinatibag niya yung kanyang mga bangan at nagpagawa siya ng mas malalaki na bangan na ipinakikita doon, sinasarili niya yung kanyang kayamanan. Hindi niya ginamit para sa Panginoon. Ginamit niya para sa kanyang sariling kapakanan. Na sa kanyang isip, hindi na siya magugutom. Diba? So, ang nawawala, yung pagpapasalamat sa Panginoon. So, yung isa sa sanhi ng pagmamataas ng tao. Pangalawa, Pagkukumpara sa iba. Ang pagtingin sa sarili bilang mas mahusay kaysa sa iba ay nagiging sanhi ng pagmamataas. Lucas 18:11. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Ayan. So, yun daw pagkukumpara sa iba. Diba? Nagiging sanhi din yan. Na para bang, ito, magaling ako eh. Mas mabuti ako kaysa dun sa aking kapwa. Nagiging mapagmataas. Nagiging sanhi yun. So, isa rin ito dun sa naibigay nating halimbawa noong nakaraang last 2 weeks dun sa ating teksto. Yung pariseyo at yung maniningil ng buwis na kung saan ito ay masama, kumbaga, sa panahon na yon. Pero, nandoon yung pagsisisi ng isang makasalanan. Pero itong isang pariseyo, naging mapagmataas. Sunod. Kakulangan sa sarili, kaalaman sa sarili. Ang hindi pagkilala sa sariling mga kahinaan at limitasyon ay nagiging sanhi ng labis na pagmamataas. Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Ayan. So, kakulangan ng kaalaman sa sarili. So, kinauwian din yun. Nagiging sanhi din ng labis na pagmamataas ng tao. So, kasi nga, yung lagi na lang
na ikinukumpara din sa mga nabanggit nating iba pang mga nabigay nating kanina, yung pagkukumpara sa kapwa, no? Na mas iniisip na mas higit siya doon sa iba. Sunod. Sariling kakayahan at kaalaman. Ang labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan at talino ay nagiging sanhi ng pagmamataas. Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Yan, sariling kakayahan at kaalaman. Minsan ng tao, kahit na, kasi nandun yung, lalo na kung matalino, no? Mahusay siya. Marami siyang kaalaman pagdating dito sa sanlibutan, nagiging mapagmataas. Kaya ngayong karunungan, kumisan talagang nagiging sanhi din para ang isang tao ay maging mapagpataas sa Diyos. So, sabi nga, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo. Diba? So, huwag tayong hihigit doon sa mga bagay na yon, ano? Sa sariling kakayahan at kaalaman. Ang mahalaga, yung kakayahan at kaalaman natin pagdating sa banal na kasulatan. Ngayon, yan yung mga sanhi. Yung mga sanhi ng pagmamataas ng tao. Ano naman yung nagiging bunga? Bunga ng pagmamataas ng tao. No? Pakibasa? Pagkawasak, ayon sa Kawikaan 16:18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkasira. Ang pagmamataas ay nagdudulot ng kapahamakan. Yan. So, biblical din na talagang kapag kang isang tao ay naging palalo, kasunod nun, pagkawasak. Diba? Laging yung mga masasamang bagay na nagagawa ng tao, merong hindi mabuting epekto sa bandang huli. Kaya pagkawasak wika, ayon sa Kawikaan 18, no? Na pinagkunan din ng ating paksa. Pagkahiwalay sa Diyos. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Itinuturo na ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, na nagpapakita na ang pagmamataas ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Yan. So, pagkahiwalay sa Diyos. Kasi pagka nagmataas ka nga, tulad ng mga sanhi na ating nabasa kanina, magiging bunga nun, pagkahiwalay sa Diyos. Diba? Nakakalimutan mo na yung Diyos Dahil sa iyong pagmamataas, sa iyong karunungan, sa iyong paglabis na pagbilib sa iyong sarili, no? Nakakalimutan mo na ang Diyos. Kaya mangyayari, mahihiwalay ka sa Diyos. Hidwaan at alitan. Hidwaan at alitan. Ang pagmamataas ay nagiging sanhi ng hidwaan sa relasyon. Kawikaan 13:10. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo nagbabadya ng katalinuhan. Ayan. So isa yun sa nagiging bunga, no? Yung magkaroon ng kaguluhan, hidwaan at alitan. Dahil sa yung pagmamataas, hindi mo maibabay sarili mo. Imbis na ko halimbawa, may konti lang pinagtalunan, como mataas ang ego mo, no? Ayaw mo magpakumbaba, mauuwi sa away, mauuwi sa alitan. Kaya hindi nagiging maganda ang bunga kapag ang tao ay mapagmataas. Sunod. Kakulangan ng karunungan. Ang mga mapagmataas ay madalas nasarado sa mga opinyon ng iba na humahadlang sa kanilang pagkatuto. Kawikaan 12:15.
Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ayan. Minsan ganyan, di ba, yung mangmang. Baga, believe nga sa sarili eh. No? Parang lagi siya ang tama. Di ba may kasabihan nun? Walang ekang mabuting sa iba, walang masamang kanya. No? Lagi siya ang tama, lagi siya ang mabuti, no? Kaya sarado ang isipan. Kahit na gaano pang pag-uusap, basta sarado ang isipan, walang mangyayari. Magiging yun na nga yung hidwaan, no? Alitan dahil sa kakulangan ng karunungan. Marunong man dito sa sanlibutan, pero may mga taong sarado ang isip pagdating doon sa pag-ibig. Ba? Lalo na pag-ibig sa Diyos. Alam naman natin ang meaning ng pag-ibig, napakaganda. No? Na talagang sa pag-ibig, wala yung mga bagay na ikasasama ng kapwa-tao niya. Lahat puro mabuti ang gagawin pagka nasa tao ang pag-ibig. So dahil dun sa kakulangan ng karunungan sa Diyos. Hindi yung karunungan dito sa sanlibutan, kundi yung karunungang panlangit, pang Diyos. Ang tao ay mangmang. Sunod. Pagsisisi at paghihirap. Sa huli, ang pagmamataas ay nagdudulot ng emosyonal na paghihirap at pagsisisi, lalo na kapag ang mga inaasahan ay hindi natupad. Yan. Kaya ang bunga niyan, bandang huli, magsisisi. Pero kung minsan, nasa huli lagi ang pagsisisi. Wala naman sa une. Kung minsan, malala na ang problema, malala na ang nangyari bago ka magsisi. Huli na ang lahat. Diba? So, yun yung mga bunga ng pagmamataas ng tao. Meron laging negative, hindi magandang epekto sa tao kapag ka siya ay mapagmataas. Ngayon, ano rin yung kasalukuyang takbo ng sanlibutan ngayon? Ayon kay Apostol Pablo, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga papagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. yan, hula na yan na patuloy na nangyayari sa tao. Yung pagiging, sabi, mapagmalaki, mayayabang, ngayon, mga mapagmataas. So, hula na yan noon pa. Sinabi na ni Apostol Pablo at patuloy na nangyayari ngayon. Ganyan ang takbo ng sanlibutan. Tingnan din natin yung ginawa ng Diyos sa mga taong naging mapagmataas. Ito, naibigay din natin noong nakaraang last 2 weeks. Pakibasa na lang natin. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao, at pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Yun yung naging sanhi at bunga ng pagmamataas ng tao. Tulad ng nangyari dito kay Herodes. So, naipaliwanag naman natin na nakaraan last 2 weeks yan. Sunod. Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebukadnezar, pakinggan mo ito. Aalisan na sa iyo ang kaharian.
ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Yan. So yun nakalimutan ni Nabucodonosor eh. Bagamat makapangyarihan siya, hindi niya naisip na nasa ilalim pa rin siya ng kapangyarihan ng Diyos. Na para bang yung lahat ng bagay na mayroon siya, yung kaharian, napakalaking kaharian ng Babylonia, para bang yun ay dahil lang sa kanyang sariling pagsisikap, sa kanyang karunungan, no? Sa kanyang mga nakamit na yon, parang sa kanyang sarili lang. Nalimutan niya yung Diyos. Kaya yung nangyari, naging para siyang hayop, 7 taon na nandoon sa parang. So, hindi naging maganda ang bunga ng pagiging mapagmataas ni Haring Nabucodonosor. Ngayon, ano nga yung hinahanap ng Diyos sa kanyang mga lingkod, maging sa panahon natin? Anong hinahanap ng Diyos sa atin? Maging humble o mapagkumbabang loob. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagnataas man. Yan. So maging humble daw. Be humble, no? Maging mapagpakumbaba. Pagka nandun sa atin yung pag-ibig, talagang iiral yung pagiging mapagpakumbaba. Huwag yung maging mapagmataas sapagkat hindi magiging maganda ang epekto nito. So nakikita natin na maging sa loob ng iglesia ay gayon din, no? Sa iglesia, pagka ang isang kapatid ay mapagmataas, may mga bunga pa rin, 'di ba? Kaya lang hindi maganda magiging bunga nun. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, tinik at dawag ang aanihin, ang magiging bunga kapag ka ang isang tao ay mapagmataas kahit siya ay iglesia. Kung masama naman ang kanyang mga gawa at nandoon yung kataasan, meron din bunga, kaya lang hindi maganda, tinik at dawag. Pero kapag ka mapagpakumbaba, may magandang bunga na ipagkakaloob ang Diyos. Diba? Tingnan natin. Santiago 4:6. Ngunit siya ay nagbigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkakumbaba. Yan. So, parehas naman ang Diyos ay nagpapaulan, sabi nga, sa mabuti at sa masama. Pero magkaiba. Pagdating sa mga nagiging bunga, talagang hindi maganda pagka sa masama. Pero sa mabuti, mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Tingnan natin yung aral. Tularan natin ang Panginoong Hesukristo, nagpakababa at nagmasunurin sa Amang Diyos, alang-alang sa kaligtasan natin. At sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ayan. So yun ang gagawin ng Panginoon. Yung nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Pero yung nagpapakataas, magiging mapagmataas, ibababa ng Panginoon. Parusa pa nga, di ba? Ibinibigay ng Diyos sa taong mapagmataas, pinarurusahan ng Diyos. Pero yung mapagpakumbaba, itinataas ng Panginoon. Kaya sa kabuuan, ang mga aral sa Biblia ay nagtuturo
na ang pagmamataas ay nagdudulot ng mga negatibong epekto at ang pagpapakumbaba ay mas pinahalagahan at nagbibigay ng mas mabuting bunga. So yun po yung nasabi sa ating paksa sa ating Bible study para sa umagang ito. Tungkol sa ang bunga